Camp Hiatus dito sa Tanay Rizal. Guys, nandito kami sa riverbed sa side. So umaga ngayon. So mag-ikot-ikot tayo. Meron silang silang naggawa nito, no? Para para secured, no? Mayroon silang malaking titi house. Mayroong dipping pool sa gilid. Ang daming nagka-camp. Air condition yung kanilang titi house. Tara, pa-picture muna tayo. Guys, check nyo yung CR nila. Ayan, oh. Tapos meron silang aviary dun sa gilid, sa tabi ng CR. Silipin natin. Good morning, parrot. Tingnan natin yung bonfire nila. Mamayang gabi, sisindihan yan. Malawak tong campsite nila. So patag na patag lang talaga siya. Talagang pang pamilya to. Meron silang mapapansin nyo, meron silang kubo, kaya lang isang piraso. Tapos dalawa yung kanilang close na kubo. Ito yung open kubo. So talagang for camping talaga to. Kaya sa mga mahilig mag-camping, may enjoy nyo dito kasama yung mga bata. Ito yung dalawang close na kubo. Na-rent natin yung isa. Mas nakaharang tayo, Go. pinubusinahan na tayo sa bagal natin. Ito yung entrance nila. So bago ka pumasok, tatawag muna doon. At para at least secure, di ba? Galing din eh. So medyo maaga kami ng konti, kaya nag-stop muna kami dito. Kaya lang merong nabalaw na van paakyat dun sa pagkatawid ng ilog. Tapos kami naman ngayon ang tatawid. So, kung makikita nyo, summer kasi ngayon, medyo mababa yung ilog. Yung tubig kakaunti lang. Kung makikita nyo, napakalawak ng riverbed. Siguro kung tagulan, malamang puno ng tubig to. So ito yung kanilang river crossing. Yung part na to, tingin ko nilagyan talaga to ng bato para medyo bumabaw. Pero yung dun sa kabila, malalim yun eh. Yan yung may mga tao na yan. So may mga nagluluto dyan. Tapos sa gilid niya malalim. Maraming mga naliligo, mga bata tumatalon. Yun, makikita nyo mga nakalubog na yon, malalim yun. So ito lang part na to ang medyo mababaw. So ito, dyan kanina na-stuck yung van. Medyo makitid kasi yung gulong, kaya nahirapan umakyat. Pagka kumakamot lang dun sa mga bato. I was in the car with them. Galing naman. Tayo naman lang dito sa Hiatus. Kahit ano yung sasakyan na dala mo, halimbawa na-stuck ka doon sa pag-akyat na yun, kamukha kanina yung van ay na-stuck doon. Meron silang 4x4 na panghila. Hindi ko lang sure kung may extra na bayad yung pag-atak o wala.
So, bali dito na tayo sa kapasok. Medyo mahaba-haba ng konti ito. Siguro mga 3 to 5 minutes. Ito yung isang entrance nila. Kung mapapansin nyo, mayroong pakanan. Campsite din yan sa kanila. Kaya lang dun kami sa kabila kasi nag-rent kami ng kubo. So yung part lang na yun ang mayroong kubo. Ito talagang more on tent sila. Mayroong nare-rent sa kanilang mga tent, malalaki. Mga nature hike. So hindi ko lang alam kung magkano, din na namin masyadong tinanong. Ito yung campsite na pangalawang gate. So dito kami naka-check-in. So yan. Dito na tayo. Wow. So pagdating namin, mayroong mga tapos na. So kami naman yung papalit sa pwesto nila. So kainitan. Mainit na, umaga pa lang mainit na. Ayan, naglalaro na yung mga bata, di na makapagpigil. So habang nagpapahinga kami, picture muna. Ayan. So hinihintay pa namin yung iba namin kasama. Siya nga pala, ayan, dumating na sila. Ang may-ari nga pala nito, ito si Ryan Aranya, yung dating PBA player. Ngayon sabi niya nasa PBA Moto Club na siya. So ito yung setup namin ng tent. So mayroon kaming mga solar na dala para at least medyo additional na ilaw. Although meron naman silang mga provided na solar, maliwanag naman sa gabi. Kaya naman lang dito sa pwesto namin malapit sa CR. Tsaka binibigay nila tong place na to kapag ka nag-rent ka ng kubo na yan. So medyo malaki yung area mo. So ganito naman ang setup namin sa gabi. So yan, habang nagpe-prepare ng dinner. Kahit gabi. Sa gabi, medyo bawas na yung init. Pero napansin namin, malamig sa madaling araw. Kasi nga, mapuno yung area. So, ito na yung bonfire. Sinisindihan na. So, medyo, delikado kasi gasolina yung ginamit nila. Pansinin nyo. Oh. Bigla, hindi pa naiabot yung apoy, lumiyab na. Yan. So maraming nanonood. Nag-invite naman sila. So para dun sa mga bata na mahilig mag-ihaw-ihaw ng kanilang hotdog tsaka yung marshmallow, yan. So ito yung gabi, maliwanag kung mapapansin nyo, di ba? So maraming ilaw. O okay naman, makakapaglaro yung mga bata, pwedeng tumakbo. Ayan, may swing pa rin. So saktong-sakto to para sa pamilya. Ayan. Medyo may inanay nga po yung mga bata. Ayan, naglalaro na ng apoy. Luluto na ng kanilang mga hotdog at marshmallow. Picture, syempre, palagi, picture. Remembrance. Eto, pagkagising sa umaga, so nagluto ako ng sopas. Yun yung almusal namin. Ayan. So yung mga bata nakapaglakad-lakad na doon sa ilog kanina. Mga bata, ayan, kain tayo sopas. Oh. Pampainit sa umaga, malamig sa umaga tsaka sa madaling araw. Kaya saktong-sakto yung mainit na sopas. Ito na sila. O, tara na.
Alam mo naman yung mga bata, talagang ano yan eh, laging excited lalo na sa paliligo sa ilog. Kahit saan kami pumuntang campsite, ayaw nila nung walang tubig. So kaya pag pumupunta kami sa mga campsite, kahit pa nasa tuktok ng bundok, at least merong man lang dipping pool. Mas maganda kung may swimming pool. Pag tinanong mo sila, boring daw pag walang tubig. So wala silang pakialam po kung gaano kaganda yung view. Basta ang importante sa kanila, makapaglaro sila ng tubig. So ito, pagka pupunta ka doon sa ilog, so yan, dito yung daan. Kung mayroong shortcut, yan, aakyat ka. Yan. Tapos pagbaba mo nyan, yan na yung pinaka riverbed. So malawak siya. Yung ilog nandun pa sa baba. Tingin ko maganda dito kung ano eh, kung hindi talagang summer na summer ka pupunta, yung medyo mga bare months siguro, mga ganun. Pagkatapos ng tagulan, sigurado marami pang tubig na matitira dyan sa ilog na yan. Mapapansin nyo yung isang grupo nga nandun lang kanina naka-camp sa gilid. So kasi mababa yung tubig. Isipin nyo kung gaano kalawak yung riverbed na yan, no? Tapos puno ng tubig. Masarap siguro lumangoy dyan. So since summer, mahaba kasi yung summer, maagang pumasok yung tag-araw, kaya maaga ring natuyo yung ilog. Actually, sa mga pinagtanungan namin, paski sa ibang lugar, sa Bulacan, talagang malaki yung tinuyo ng tubig dahil nga sa sobrang init. Siyempre, yung ibang magsasaka, gumagamit rin ng tubig. Ginagamit nila sa pananim nila. Lamig ba? Siyempre, galing sa umaga eh. Ayan, sitlangoy. Yan, ganyan lang kababaw yung tubig. So kung magtatampisaw ka, lulubog ka, upo ka, o di kaya dadapa ka para mabasa ka. So itong kabilang campsite, yan, dami ring ano, halos puno sila, oh. Yan yung riverfront campsite. So magkatapat lang sila ng hiatus. Malawak din yung campsite nila. Yan, ang haba, oh. Makikita ninyo. So meron silang ginawang ano dyan, oh, daanan ng tubig. Siguro kasi nga medyo konti yung tubig. Ito, meron kaming nakita dito na isang religious group. So pinanood namin, nagbabaptize sila. Ayan, oh. Diyan sila naka-check-in sa kabila. Yan, riverfront campsite. Mahaba. Siguro ang ganda talaga dito kapag malalim yung tubig, kapag puno yung ilog ng tubig. Sigurado nag-enjoy. Masarap siguro dito magano, paanod, merong salbabida, kamukha nung ginagawa namin doon sa Daraitan. So sobrang summer lang talaga, sobrang init, kaya tuyo yung tubig. Yan. Maganda rin yung view dito. Nasa baba ka, malawak. So mag-enjoy ka. Yan. So eto na, pauwi na tayo.
So, babalik na tayo sa dinaanan natin nung nakaraang araw. So, kung makikita nyo, ang lawak po. Ang ganda nung area eh. Saktong-sakto talaga para sa camping. Yan, nauna na yung isang kasama namin. Bali mag-convoy lang kami. So one at a time sa pagbaba dito kasi medyo matarik din siya. Medyo may kalayuan kasi to eh. Kung lalakarin mo, okay na okay dito dahil dun sa kabila yun yung manaliligo. Malalim yun eh. Halos hanggang dibdib yata yung tubig. Yan. Kaya na yung isa. So palabas na kami ng Camp Piatus. So maraming salamat sa mga nakapanood ng video namin kahit na medyo boring. So libangan namin tong pamilya kapag may time kami. So kakagala kami. So pag may mga holidays yan, kakamp kami. So medyo mabagal nga lang yung posting ng mga video kasi sobrang busy. So marami pong salamat. See you again next time.